This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Alien's point of view. Mainit pa rin ang pakiramdam ko kahit galing na ako sa field. Katatapos ko lang mag-observe ng training ni Callum. At gaya ng inaasahan, may halong gulo at tensyon sa hangin lalo na pagkatapos ng suntukan nila ni Luke. Ngayon araw andito ako sa office ni Miss De Vera. Tahimik. Malamig ang aircon. Nakaupo ako sa harap niya habang sinisipat niya ang mga report na dala ko. Hindi pa man niya binubuksan ang folder. Nagsalita na siya. Hay nako talaga dyan sa alaga mo. May pagbabago nga pero sa kamao at gulo wala pa rin. Sabi ni Miss De Vera kalmado ang boses niya pero alam kong seryoso siya. Huminga ako ng malalim. Napailing si ma'am habang sinasalin sa laptop ang ilang notes. Hindi na ako magugulat na si Callum ay nasangkot. Pero si Luke? Tahimik yun. Hindi yun mahilig sa gulo. Dagdag pa ni Miss De Vera. Napatingin ako sa kanya. Gusto ko sanang magbingi-bingihan. Pero alam kong kailangan kong sabihin. May nasabi si Luke tungkol sa akin na hindi maganda. Narinig ni Callum. Doon na nagsimula lahat. Sabi ko kay Miss De Vera. Biglang huminto sa pagtatype si Miss De Vera. Tiningnan niya ako. Tahimik lang ako. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matawa o mahiya. Grabe ka naman anak. Pinag-agawa ng mga lalaking anak ng mayayaman. Wala na. Tinapos mo na ang pila. Biro ni Miss De Vera. Napangiti ako ng pilit. Pero hindi ko nagawang matawa. Natigilan ako. Hindi dahil sa biro niya. Kundi dahil sa mismong katotohanan. At ako. Ako talaga yung dahilan ng pag-aaway nila. Parang biglang lumalim ang lahat. Yung suntukan na akala ko dahil sa ego. Dahil sa init ng ulo. Ay may laman pala. May ugat. At ang ugat ay ako. Ayoko ng ganon. Ayokong maging dahilan ng away. Ayokong ako yung nasa gitna. Na parang premyo sa laban ng pride nila. Hays hindi ko inaasahan. Sabi ko kay Miss De Vera. Natural lang yan. You're kind. Attentive and you care. Hindi nakakapagtaka kung mapansin ka nila. Sabi ni Miss De Vera. Hindi ako sumagot. Sa totoo lang. Hindi ako sanay sa mga ganoong komento. Hindi ko rin alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Tahimik kami saglit. Hanggang siya na rin ang bumalik sa ulat. Pero how's Callum with training? I mean, outside the drama. Sabi ni Miss De Vera. Doon ako muling natauhan. Diretso akong tumingin sa kanya. At mahinang tumango. He's improving. Mas focused na siya. Mas sumusunod sa utos. Mas buo ang loob at seryoso na din sa drills. Sabi ko kay Miss De Vera. That's good. Sabi ni Miss De Vera. Napabuntong hininga ako. Kaya nga po masakit sa part ko. Kasi ang ganda na ng takbo. Ilang linggo na siyang walang issue. Akala ko tuloy-tuloy na. Pero ngayon, nadumihan na naman yung record niya. Parang lahat ng effort niya nabura sa isang suntok lang. Mahina kong sabi. Hindi ko na malayang humigpit ang hawak ko sa folder. Alam mo, Elian, minsan may mga taong hindi natututo agad. Pero hindi ibig sabihin wala silang potential. Ang importante, may sumusubaybay. At ikaw yun, Elian. Sabi ni Miss De Vera. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na ganun ang tingin niya na parang may papel ako sa pagbabago ni Callum. Pero ang totoo, hindi madali. Mahirap. Nakakapagod. Minsan, nakakainis. Palaging sinusubok pasensya ko. Pero kahit ganun hindi ko rin magawang talikuran si Callum. Hindi ko rin kayang hindi siya alalahanin. Elian, umiinom ka ba? Biglang tanong ni Miss De Vera. Napakunot ako ng noo. Hindi agad nakuha ang ibig niyang sabihin. Opo, umiinom po ako ng tubig. Nauutal kong sabi. Natawa si ma'am. Umiling habang pinipigil ang tawa. That's not what I mean. Umiinom ka ba ng wine?
Tanong niya ulit sa akin. Lalo akong natigilan. Hindi po ma'am. Sagot ko. Ngumiti siya. Kasi bukas ng gabi may pa-celebrate si Sergeant Reyes. Na-promote yung mga anak niyang engineer. Hindi ako uwi at may inuman sa covered area. Pupunta ako at dapat pupunta ka rin. Sabi ni Miss De Vera. Biglang bumilis tibok ng puso ko. Pero di po ako umiinom. Sabi ko agad. Pero Elian, nasa tamang edad ka na. Huwag mong hayaang pigain ka ni Callum at ng trabaho mo. Magpahinga ka rin. Mag-enjoy. Kahit isang gabi lang. Sabi ni Miss De Vera habang nakangiti. Parang may gustong tumutol sa loob ko. Hindi ako mahilig sa inuman. Sa ganitong social setting. Masanay ako sa tahimik na sulok. Sa pagbabantay at sa pag-obserba. Ma'am, siguro po sa susunod na lang. Sabi ko kay Miss De Vera. Pupunta ka dahil pupunta ako. Clear. Sabi ni Miss De Vera sabay kindat at nating mapilit. 8:00. Aabangan kita dun. Dagdag pa niya. Napatingin na lang ako sa mesa. Wala na akong kawala. Walang nagawa kundi ang tumango. Good. At huwag kang mag-aalala. Nandoon din yung ibang officers. Wala akong ibang balak kundi ipasok ka sa tunay na mundo. Yung mundo na hindi lang umiikot sa pag-aalaga kay Callum. Sabi pa niya sa akin. Paano na to? Baka mamaya ilang baso palang tumba na ako. Ayaw ko ng amoy ng alak tapos bukas mukhang mapapainom talaga ako. Napatawa ako ng bahagya. Kahit ayokong matawa. Pero may punto siya. Minsan, kailangan mo ring tumigil. Huminga. At alalahanin na ikaw din tao ka rin. At kahit pa hindi ako sanay sa kasiyahan siguro minsan. Kailangan ko rin yon. Habang nakaupo ako sa harap ni Miss De Vera. Hawak pa rin ang folder ni Callum, pilit kong sinisikap magpakatatag. Hindi ko alam kung bakit. Pero ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib. Parang kahit gaano ko subukang maging profesional. Nadadala pa rin ako ng emosyon lalo na kapag si Callum ang usapan. Napatitig ako sa dokumento sa harap ko. Mga datos. Remarks. Progress reports lahat yon. Sinikap kong gawing patas at totoo. Pero kahit anong objectivity, hindi ko maitatanging may personal na timpla ang mga salita ko. Dahil ako mismo. Saksi sa unti-unting pagbabago ni Callum. Keep observing him. Muling sabi ni Miss De Vera, bahagyang ngiti sa labi. Hindi pa tapos ang proseso. Dagdag pa niya. Tumango ako. Opo. Gagawin ko. Mahina kong sabi. Pero bago pa ako makapagsalita muli. Biglang bumukas ang pinto ng office. Elian. Napalingon kami pareho ni Miss De Vera. Si Luke. Nakatayo sa may pinto. Maayos ang postura pero halata ang pag-aalangan sa boses niya. Parang hirap siyang magsalita. Pero pinilit pa rin. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong sa akin ni Luke. Para akong nakuryente. Natahimik ako saglit. At napalingon agad kay Miss De Vera. Hindi ko alam kung saktong timing ba to o malas lang talaga ako ngayon. Kita ko sa mukha ni Ma'am ang bahagyang pagtataka. Pero agad din yung napalitan ng mahinang ngiti at tango parang sinasabing. Okay lang Elian. Walang sinabi si Miss De Vera. Pero sapat na ang tingin niya para maunawaan ko. Excuse me po. Mahinang sambit ko kay Miss De Vera. Maingat kong inilapag ang folder ni Callum sa mesa. Nag-aalangan pa nga ang galaw ng kamay ko. Ayokong mag-iwan ng hindi natapos na pag-uusap. Pero mas ayokong magkaroon pa ng mas malalim na gusot. Sumunod ako kay Luke palabas ng opisina. Tahimik siya habang naglalakad kami sa hallway. Pero ramdam kong meron siyang gustong sabihin agad-agad kaso tila pinipigilan niya pa. Ako naman. Pinipilit maging kalmado. Pero hindi ko maiwasang kabahan. Pagdating namin sa may covered walkway. Lumingon siya sa paligid bago huminto sa tapat ng isang bakanteng bench. Doon siya tumigil saka humarap sa akin. Tuwid ang tingin niya. Pero kita sa mata ang pag-aalinlangan. Yung tipong alam mong pilit niyang kinakalma ang sarili bago magsalita. Elian. Mahina niyang sabi. Tumingin lang ako sa kanya pero handa akong makinig. Sorry. Sabi niya sa akin agad.
Sorry kung anuman ang nagawa namin kahapon. Sorry din kung nagkagulo. Nahiya niyang sabi habang nakayuko. Kita ko yung sugat niya sa mukha. Sa may kilay. Labi at panga at alam kong isang tao lang ang may gawa niyan. Si Callum. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Nagtawanan kami pero hindi dahil sayo. Hindi dahil tinatawanan ka namin para bastusin ka. Wala ako sa mood kahapon. Ang totoo, sinusubukan lang akong patawanin ni na Paolo of Jeric kasi ang bigat ng araw ko. Naging insensitive ako. At umabot pa sa puntong nagkagulo dahil sa pagpasok ni Callum. Pagpatuloy niya habang nakayuko. Muling bumuntong hininga si Luke. Kita sa mga mata niya ang pagkapagod. Pero mas nanginibabaw ang sinseridad. Alam kong hindi sapat ang paliwanag. Pero gusto kong malaman mo na totoo ang sinasabi ko. Hindi kita nilalait. Hindi ko nilapastangan ang pagkatao mo. Sabi ulit ni Luke. Tahimik pa rin ako. Iniwas ko ang tingin saglit. Pinakiramdaman ang sarili. Pero ramdam ko rin na hindi peke ang sinasabi niya. Hindi ito yung klase ng sorry na binibitawan lang para matapos ang usapan. Ito yung uri ng paghingi ng tawad na may bigat, may lalim. Yung pinapanindigan ang paliwanag. Hindi binubura ang naging pagkukulang. Kaya tumingin ako sa kanya at marahang tumango. Look, naiintindihan ko na minsan may mga biro na hindi naman masama ang intensyon pero nakakapasakit pa rin. Kaya sa susunod mag-iingat kayo sa mga kwento nyo. Kasi minsan di natin alam na nakakaapekto na pala ito sa iba. Mahina kong sabi sa kanya. Dahan-dahan siyang umiti, yung tipong nahulog ang bigat sa balikat niya. Napansin kong bahagya siyang lumapit, parang may gustong sabihin. Pero nag-alinlangan. Pinapatawad mo na ba ako? Di ka ba nagagalit sa akin? Sasamahan mo pa rin ha ako sa pag-lunch? Lil Anax. At tumambay. Mga tanong niya sa akin. Sino ba naman ako para di ka patawarin, di ba? Alam ko namang mabuti kang tao. Sagot ko sa kanya. Pwede bang yakap? Alam mo na peace offering. Sabi niya na may kalahating seryoso at kalahating biro. Napangiti ako ng bahagya. Tumango ako. Lumapit siya at mahigpit niya akong yakap, yung yakap na hindi awkward. Hindi malisyoso. Yung yakap na puno ng respeto at pasasalamat. Kay tinapik ko siya sa likod ng marahan. Salamat, Elian. Ngiti niya sa akin. Sabay kaming bumalik pero siya pumunta sa field, ako naman sa office ni Miss De Vera. Pero wala siya dito kaya kinuha ko na lang yung folder ni Callum at napagpasyahang bumalik sa kwarto. Para makapagluto ng makakain namin ni Callum. Henry's point of view. Ako si Ken Henry Montgomery. Ang ama ni Callum at Sebastian. Asawa ko si Minerva. At di sa pagmamayabang nasa mabuti kaming kalagayan. Walang problema sa pera. Sa pagkain. Sa kasuotan. Sa lahat, pero ang problema naming lahat ay ang isa kong anak na si Callum. He's not the same as Sebastian. May respeto. Nasa tamang landas. Marami ang narating. Pero itong bunso naming si Callum. Wala. Pero hindi ibig sabihin nun na wala kaming pakialam sa kanya. Ginawa ko ang lahat as a father para tumino siya pero hindi ito gumana. Marami na akong nasanay na sundalo. Marami na akong nahubog. Sa loob ng kampo. Ang salita ko ay batas. Sa bawat utos ko may disiplina. Sa bawat tingin ko may inaasahang galaw. Sa mundo ng militar, klaro ang lahat. May hierarchy. May respeto. May resulta. Pero sa loob ng bahay ko. Sa loob ng sarili kong tahanan, doon ako madalas natatalo. Doon nagsisimula ang katahimikan ko. Dahil kay Callum. May anak akong lalaki. Si Callum. At sa totoo lang. Kahit ilang digmaan na ang napanalunan ko. Siya pa rin ang pinakamahirap kong hamunin. Matigas ang ulo niya. Mapusok. Hindi marunong makinig. Lumaki siyang mayaman. May pribilehyo. Pero tila ba walang pakialam sa direksyon ng buhay niya. Sa bawat galit niya. Sa bawat pagtalikod. Doon ko naramdaman ang pagkukulang ko bilang ama. Maraming beses ko siyang sinubukang disiplina sa paraan kong militar. Mahigpit at matatag. Pero hindi gumana. Tumitigas lang siya lalo. At lalo siyang lumalayo.
Kaya napilitan akong ilagay siya pansamantala sa kampo. Hindi bilang parusa kundi bilang huling pag-asa. Mainit ang tanghali. Pero hindi mo mararamdaman ang init sa loob ng malawak naming bahay. Air-conditioned ang buong living room. At may mga katulong na tahimik na nag-aayos ng mesa para sa light lunch naming pamilya. Ako ay nakaupo sa mahabang upholstered bench sa tabi ng coffee table. May hawak na folder na kulay navy blue. Sa loob nito, ang isang linggong daily progress reports ni Elian tungkol kay Callum. Maayos ang pagkakasulat. Malinaw. At hindi puro teknikal na termino. Hindi lang profesional kundi may puso. At higit sa lahat, totoo. Nasa tapat ko si Minerva. Ang aking asawa. Hawak niya ang isang tasa ng green tea habang abala ako sa pagbubuklat ng laman ng folder. Minerva. Tawag ko sa kanya. Ang boses ko kalmado pero puno ng damdamin. I want you to read this. Sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin. Kinuha sa akin ang unang pahina. At nagsimulang magbasa. Tahimik lang ang paligid. Maliban sa mahihinang yabag ng mga katulong at sa tunog ng tubig mula sa fountain sa hardin na tanaw mula sa bintana. Habang binabasa niya yung detailed report. Nakita ko kung paano unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha niya mula sa pag-aalinlangan. Patungo sa pagkamangha. Napahinto siya sa isang linya. He asked Elian to have dinner with him. Bulong niya may bahid ng hindi makapaniwala. Tumango ako. He's learning to initiate. Small gestures. It means he's trying. Sabi ko sa kanya. Binuklat pa niya ang sumunod na pahina. Doon niya nakita ang mga ulat na nagsasabing hindi na nagmumura si Callum kapag pinagsasabihan. Na natututo na siyang makinig, na hindi na siya agad naglalakad paalis kapag tinatamaan ang pride niya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na may pagbabago na pala sa anak ko? Sabi niya sa akin. I wanted to be sure it wasn't just a phase. Pero consistent siya ngayon. And thanks to Elian. Sabi ko habang nakatingin sa malayo. Nang marinig niya yon, napatingala siya sa akin. Gusto ko siyang makilala. I want to see this therapist in person. Gusto ko siyang makausap kung bakit niya nakakausap at napapasunod si Callum. Namamangha na sabi ni Minerva. Napangiti ako ng bahagya. Minerva wasn't one to give praise easily. Pero para sabihin niya yon alam kong humanga siya kay Elian. Hindi pa man ako nakakasagot. Dumating na ang mama at papa. Sabay silang inihatid ng isa sa mga kasambahay papunta sa mesa. May kasunod na tray ng juice at biscuit. Umupo sila sa mga antike na upuan sa gilid ng sala habang binibigay ko rin sa kanila ang mga kopya ng report. Binasa nila ito ng sabay. Si mama laging may reading glasses. Si papa naman. Matagal ng retiradong opisyal. Kaya mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ng bawat linya. He's not perfect. But the boy is showing discipline. That's progress. Sabi ni Papa habang binubuklat ang papel. Mama smiled softly. At least now. He's not fighting everyone. Maybe he's finally learning respect. Sabi ni Mama. Biglang nagsalita si Papa habang nilalapag ang folder sa mesa. It's time, let's bring Callum home. He's learning how to be a man. What he needs now is to face the world again. Siguro pwede na siyang mag-grow ulit outside the camp. Sabi ni Papa. Nagtinginan silang lahat sa akin ang aking asawa. Ang aking mga magulang, lahat naghihintay ng kumpirmasyon mula sa akin. Pero hindi ako agad sumagot. Tumayo ako mula sa kinaupuan. Lumapit sa bintana. At tumingin sa hardin kung saan may mga tanim si Minerva. Ilang segundo akong tahimik bago ako humarap muli sa kanila. Hindi pa ito ang oras, Papa. Sabi ko mahinahon pero matatag. Napakunot ang noo ni Papa. Bakit? Di ba ito ang hinahanap natin? Ang magbago yung anak mo? Tanong niya sa akin. May pinapakita na siyang bago, Henry, bakit hindi natin pauwiin na? Sabi pa ni Mama. Alam ko. Pero marupok pa rin ang consistency na yan. Isang maling galaw lang. Isang pagkakamali. Siguradong babalik na naman yan sa dati si Callum. Alam niyo naman kung gaano kalalim ang galit niya. Ang pride. Ang mga nakasanayan niya.
Hindi natin siya pwedeng ilabas lang basta. Dahil lang may nakikita tayong senyales ng pagbabago. Masyado pang maaga. Sabi ko sa kanila. Tahimik ang buong sala. Maririnig mo lang ang pagkalansing ng baso mula sa isa sa mga katulong sa kusina. Humihingi ako ng kaunting panahon pa. Hayaan niyo si Elian na magpatuloy. Patatagin niya kung ano na ang nasimulan. Bigyan natin si Callum ng ilang linggo pa. Hayaan nating tumibay muna ang pagbabagong ito. Pagkatapos nun, saka natin siya iuwi dito. Sabi ko sa kanila. Lumingon ako sa asawa kong nakatingin sa akin. Makikilala mo rin si Elian sa lalong madaling panahon, Minerva. Pero sa ngayon, magtiwala ka sa kanya. Ginagawa niya ang isang bagay na ako mismo ay nabigo bilang isang ama. Sabi ko sa kanya. Napayo ko siya. Hindi dahil sa pagtutol. Kundi dahil naintindihan niya. Tumango rin si Papa. Bagamat halata sa mukha ang bahagyang panghihinayang sa delay. But don't wait too long, Henry. Let the boy breathe eventually. Sabi ni Dad. I will. At the right time. Sabi ko kay Dad. At habang muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. Hindi lang ito tungkol sa paglabas ni Callum. Ito ay tungkol sa pagtitiyak na kapag lumabas siya, hindi na siya babalik sa dati. Hindi na siya lalakad palayo. At hindi na niya itataboy ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Callum's point of view. Magaan yung hapon. Yung tipong tahimik ang paligid. May konting ingay lang mula sa labas, yung hampas ng dahon sa bintana. At yung huni ng mga ibon na parang background music lang sa eksenang to. Nasa maliit kaming lamesa ni Elian. Harap-harapan. May kakaluto lang siyang merienda. Paborito kong tinapay na may palaman na di ko pa rin alam kung ano. Pero masarap. Kaya di na ako nagtanong. May kasamang malamig na Diyos at isa pang platitong chichirya. Na hindi ko sure kung para sa kanya o para lang may mailagay sa gitna. Hindi ka naman mahilig magluto, no? Pero minsan, pag gusto mo, ang sarap din ng gawa mo. Sabi ko sa kanya. Compliment ba yan o insulto? Tanong niyang nakataas ang kilay. Parehas. Ngisi ko. At least marunong magluto. Sabi niya sa akin. Ang sarap pala nung ganito lang. Wala kaming pinag-aawayan o pinag-aasaran ng seryoso. Saglit na katahimikan ulit habang pareho kaming kumakain. Bigla siyang nagsalita habang ngumunguya. Siya nga pala. Nag-usap kami ni Luke. Sabi niya para maputol ang katahimikan. Napalingon ako. Ha? Tanong ko. Kahapon. Kinausap niya ako ng solo. Humingi siya ng tawad tungkol sa insidente. Sabi niya, hindi raw niya intensyon yon. Sinubukan lang siyang patawanin ng mga kaibigan niya. Sagot pa niya sa akin. Napakagat ako sa tinapay. Pilit kong pinanatiling normal ang mukha ko pero di ko napigilan. Yan ang hirap sa'yo. Porket gwapo yung nanghihingi ng tawad. Papatawarin mo naman agad. Sabi ko sa kanya. Napatigil siya sa kakanguya. Dahan-dahan niyang nilunok yung pagkain bago sumagot. Kalmado pero may halong sarkasmo. Sorry ha. Marunong kasi ako magpatawad kapag alam kong totoo at sincere ang isang tao. Di ako tulad ng iba dyan bigla-bigla na lang maninigaw kahit sa harap ng maraming tao. Pinapahiya pa. Pagpaparinig niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Bahagyang napatigil din sa pagmuya. Diretso ang titig niya, hindi galit. Pero palaban. Alam kong tinamaan ako doon sa sinabi niya. Pero syempre, ayaw ko ring magpatalo. Kung hindi ko ginawa yon, baka hanggang ngayon, ginagawa nilang punchline yung pangalan mo. Sabi ko sa kanya. Hindi excuse ang pride para makipag-away at manigaw ng tao, Callum. Sabi pa niya sa akin. Napangisi na lang ako dahil di ko alam kung paano kontrolin niyang mga sagot sa akin. Lahat ng sumasagot sa akin nabibigyan ko agad ng isang suntok pero tong kaharap ko ang hirap niyang saktan. Parang ako pa ata ang natatalo dahil sa kadaldalan ng bunganga. Umiinit na naman yung usapan namin. Pero ramdam kong hindi na siya tulad dati, hindi na mabigat. Parang kahit nagtatalo kami. May unawaan na. Anong pinag-usapan niyo ni Dad?
Tanong ko bigla habang inaayos yung baso ko. Tumingin siya sa akin. Parang nag-isip kung sasabihin ba niya lahat o hindi. Well, sabi niya may konting pagbabago raw. Natuwa siya kasi at least may effort kang maging tao. Sabi niya sa akin. Napakunot no ako. Dahil sa sinabi niya. Insulto ba to? Teka. Anong akala niya sa akin dati? Halimaw. Tanong ko sa kanya na bahagyang nakakunot noo. Napangiti siya. Pero hindi sumagot. Hindi ko naman kailangan ng daily observation. Di naman ako bata para bantayan habang nasa field. Alam ko ginagawa ko. Dagdag ko pa. Alam mo ba talaga? Kasi minsan parang hindi eh. Sabi niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Elian. Hindi ko kailangan ng cheerleader para gumalaw. Kung may ginagawa ako, ginagawa ko yon kasi kailangan. Hindi parang bata na bibigyan ng sticker star. Sabi ko sa kanya. Di ko sinabing kailangan mo ng cheerleader. Pero minsan, hindi masama na may nagmamalasakit. Hindi lahat ng taong tumitingin sa'yo naninita. Sabi niya sa akin. Tahimik. Hindi ko alam kung paano isusunod ang sagot ko. Kasi sa totoo lang may punto siya. Pero syempre, pride ko muna. Kaya siguro okay lang sa'yo si Lupno. Concerned din siya diba? Tanong ko sa kanya may halong inis. Tinarayan niya lang ako at kumagat ng tinapay sabay sabing. Look na naman. Sabi niya sa akin. Bakit totoo naman? Pinakitaan ka lang ng pagiging totoo at sincerity, nagpauto ka agad? Hay naku Elian. Sa bagay gwapo siya diba? Tanong ko sa kanya. Kalum pwede ba tumigil ka na? Tanong niya na may halong inis. Napatawa ako habang nakakunot noo na siya. Mas gusto ko na yung mga hapon na ganito. Maingay pero may saya. Masarap yung pagkain. Pero mas masarap siyang kausap. At kung araw-araw ganito, ayos lang sa akin kahit magluto siya araw-araw. O kahit asarin niya ako buong gabi. Basta siya yung kaharap ko. Fast forward. Malamig ang gabi. Maulan. Yung klase ng ulan na buhos. Hindi ambon. Yung tunog ng patak sa bubong parang soundtrack ng pelikula nakakabingi pero oddly comforting. Nakahiga ako ngayon. Balot ng makapal na kumot. Pero hindi pa rin sapat. Nilalagnat ako dahil sa araw-araw na ensayo at dagdagan mo pa ng paghakot ko ng mabibigat na kahoy. Yung init ng katawan ko at lamig ng paligid nagsasalpukan sa balat ko. Nakakabaliw yung pakiramdam. Pero ang mas nakakabaliw, yung tahimik kong pagmamasid sa taong abalang-abala sa kusina. Si Elian. Naka-oversized shirt na naman. At alam kong may shorts siya di lang nakikita. Pero parang di siya giniginaw. O baka sanay lang siyang unahin ang ibang tao bago ang sarili niya. Sa tuwing usok yung sabaw sa ibabaw ng kalan, pinupunasan niya agad. Maingat siya. Tahimik. Focused. Hindi niya ako tinitingnan. Pero alam kong ramdam niya ako. Ramdam niya na pinapanood ko siya. Nakadantay lang ang ulo ko sa unan. Nanginginig ng bahagya. Pero ang utak ko gising na gising. Tinititigan ko siya at walang ingay na tanong ang gumugulo sa loob ko. Paano kung mawala siya? Yung kontrata niya di naman habang buhay yon. Therapist lang siya diba? Para lang ayusin ako. Pero ngayon hindi na lang siya basta therapist. Hindi lang siya taong tumutulong sa akin. Hindi lang siya kasama ko sa kwartong ito. Si Elian siya yung tao na kahit ilang beses ko siyang asarin. Murahin. Utusan. At pagsarhan ng pinto bumabalik pa rin. Ang taong paunti-unting pinuputol ang sungay ko. Mga pader na pagitan namin ay winasak niya. Kaya ngayon, wala na akong maitatago. Paano ko siya hahayaan lang na mawala? Kahit matapos tong trabaho niya. Gusto kong nandoon pa rin siya. Sa tabi ko. Sa kwarto ko. Sa buhay ko. Sa kama ko. At sa araw ko. Nawala ako sa pagmumuni-muni nang mapansin kong papalapit na siya. Bit-bit ang mangkok. Mainat. May baso rin ng tubig. Lumuhod siya sa gilid ng kama at tinulak ng konti ang unan sa likod ko para makaupo ako ng bahagya. Mainit pa to.
Humigop ka muna. Magpapawis ka kahit papano. Sabi niya ng mahina. Tiningnan ko lang siya. Tahimik. Ramdam ko na nanginginig yung init sa mata ko di lang dahil sa lagnat. Sinubuan niya ako ng sabaw. Pero hindi niya alam. Bawat lagok parang may gumagaan sa dibdib ko. Parang hindi lang lagnat yung gumagaling pati yung takot. Yung gulo. At yung ingay sa loob ko. Dapat kasi di inaabuso yung katawan mo. Hindi porket malaki katawan mo kaya mo na lahat. Tingnan mo ngayon. Nakaya mo ba? Tanong niya sa akin. Di ako sumagot at nakatingin lang sa kanya. Napapikit ako habang nilalasahan yung sabaw. Ang sarap. Pero mas masarap yung presensya niya. Bukas sabihan ko si Sir Reyes na di ka papasok magpapahinga ka. Sabi niya sa akin. Papasok ako. Baka bukas wala na to. Sabi ko pa sa kanya. Kalum, pwede ba? Kahit ngayon lang lambutan mo yung ulo mo. Tanong niya na may halong inis. Hindi ko alam kung dahil sa lagnat o dahil lang sa bigat na matagal nang nakatambak sa dibdib ko. Pero ngayon ko lang yata to gagawin. Pagkatapos kong maubos yung kalahati ng sabaw na inabot ni Elian. Binaba ko na yung mangkok sa mesa sa gilid. Tahimik siyang nanonood lang sa akin. Parang nagaantay kung okay na ba ako. Kung may kailangan pa ako. Pero hindi gamot ang kailangan ko. Hindi pagkain. Hindi tubig. Kaya tinignan ko siya. Mahina pa rin ang katawan ko pero buo ang loob ko nang sabihin. Elian. Tawag ko sa kanya. Oh. Sagot niya sabay tayo at inilagay sa lababo yung mangkok. Agad naman siyang bumalik at umupo sa sahig sabay harap sa akin. May kailangan ka pa ba? Pwede na ba akong matulog? Tanong niya sa akin. Nagsalita na ako para alam niya agad. Elian. Pwede bang mayakap kita hanggang makatulog ako? Tanong ko sa kanya medyo nahihiya. Parang huminto yung ulan sa labas. O baka huminto lang ang oras sa pagitan naming dalawa. Hindi agad sumagot si Elian. Nakita ko yung gulat sa mata niya hindi dahil sa galit o pagtutol. Kundi dahil siguro hindi niya inasahan na hihiling ako ng ganito. Ako na tong si Kalum. Laging may pader. Laging sarcastic. Laging pasimpleng umaasa pero ayaw aminin. Pero ngayon, heto ako humihiling ng yakap. Humihiling ng kahit konting katahimikan mula sa kanya. Sa kanya lang na hindi ko hiniling sa iba. Kung okay lang sa'yo. Dagdag ko pa. Tumayo naman siya. At di ako pinansin kala ko ayaw niya. Kaso bigla niyang kinuha yung unan niya dahilan para mapangiti ako. Yakap lang ha. Tas pag makatulog ka. Balik na ako sa kama ko. Sabi niya sa akin. Tumango ako. Hindi na ako ngumiti. Seryoso ako. Sobrang totoo nung sandaling yon na wala akong lakas para magpanggap. Hanggang makatulog lang. Okay na ako. Sabi ko sa kanya. Nakatingin pa rin siya sa akin. Parang nagdadalawang isip. Parang sinusukat kung anong ibig sabihin ng hiling kong yon. Kung may halong pag-amin. O kung ito lang ba talaga yon. Yakap lang. Pahinga lang. Dumapa siya sa tabi ko. Humarap sa akin. At dahan-dahan akong hinila papalapit sa kanya. Walang halong lambing na sobra. Walang arte. Tahimik lang. Mainit lang sapat na para maramdaman ko siya. Dumikit siya ng bahagya. Parang sinigurado niyang hindi ako giniginaw. Wala siyang sinasabi. Pero mararamdaman mo sa kilos niya na maalaga talaga siyang tao. Hindi siya showy. Pero binubuhat ka na niya nang hindi mo namamalayan. At habang ganun kami tahimik. Magkadikit. Magkahawak. Magkasalo ng hininga bigla kong naamoy yung amoy niya. Sobrang simple. Walang pabango. Wala yung matapang na aftershave ng mga lalaki o floral scent ng mga babae. Siya lang. Amoy baby. At nakakaadik ang amoy niya. Napapikit ako at nilapit palalo yung mukha ko sa balikat niya. Di ko na pinigilan. Bahala na kung mahalata niyang inaamoy ko siya. Bahala na kung isipin niyang weird ako. Gusto ko lang tandaan to yung amoy niyang nakakapagpakalma kahit sinisira na ako ng katawan ko. Elian. Bulong ko, halos wala na sa boses, parang panaginip lang. Hindi siya sumagot.
Pero gumalaw siya ng bahagya. Huminga ako ng malalim. Sinadya kong isabay sa paghina ko yung amoy niya. Gusto ko siyang tandaan yung init niya. Yung amoy niya. Yung pakiramdam ng yakap niya. Kasi alam ko. Baka bukas. Bumalik na naman kami sa asaran. Sa pader. Sa distansya. Pero ngayon wala kaming ibang kaagaw. Wala siyang ibang iniintindi. Ako lang. Kami lang. Elian. Tawag ko ulit sa kanya. Bakit? Mahina rin ang sagot niya. Parang ayaw sirain yung katahimikan. Ang word no. Hindi ko akalaing mangyayari to. Sabi ko sa kanya. Yung alin? Tanong niya sa akin. Na ikaw yung taong gusto kong kasama kapag ganito ako kahina. Sagot ko sa kanya. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Hindi siya agad sumagot. Pero hindi rin niya inalis yung yakap niya. Hinagod lang niya ng bahagya ang likod ko gamit ang isa niyang kamay. At ako. Ako lang ang niyayakap niya ngayon. Hindi naman weird. Normal lang na may gusto kang kasama kapag masama pakiramdam mo. Sabi niya. Tumawa ako, mahinang tawa lang. Pero ikaw, Elian. Sabi ko. Ikaw kasi yung tipo ng tao na hindi ko inaasahang magiging ganito kakaimportante sa akin. Mahina kong sabi sa kanya. Nagulat yata siya. Ramdam kong tumigil siya sa paghagod ng likod ko. Pero hindi pa rin siya bumitaw. Siguro nag-iisip siya ng isasagot. O baka nararamdaman din niya. Hindi mo kailangan sabihin yan, Callum. Sabi niya sa akin. Alam ko. Sabi ko. Pero gusto kong marinig mo. Sabi ko pa sa kanya. Tahimik ulit. Ilang segundo. Pero hindi awkward. Kundi mabigat yung tipong punong-puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Pero naroon na. Unti-unti nang lumalabas. Tapos siya naman ang nagsalita ng mahina. Halos pabulong. Okay lang ba talaga to? Yung ganito. Yakap gabi-gabi. Magkatabing matulog. Magigising na magkayakap. At hindi lang yun. Yung ako. Yung ikaw. Kung paano tumugon ang kagustuhan ang sarili natin sa desisyon ng isa. Kalum naguguluhan na ako. Mahina niyang sabi sa akin. Doon ako natigilan. Kasi alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Hindi lang to tungkol sa gabi na to. Hindi lang to tungkol sa sakit ko. Tinatanong niya kung totoo ba to. Kung meron ba kaming pinupuntahan. Kung alam ko ba kung ano ang ginagawa ko. Kaya humigpit yung yakap ko. Dinikit ko palalo yung katawan ko sa kanya. Pumikit ako bago ako sumagot. Elian. Hindi ko alam kung anong meron sa atin. Pero kung ito yung pakiramdam ng tama. Ayoko nang lumihis pa sa daan na nasimulan na nating dalawa. Mahina kong sabi sa kanya. Huminga siya ng malalim. Hindi siya sumagot. Pero ang ginawa niya. Inakap pa ako ng mahigpit. Umiyak siya sa dibdib ko dahilan para mapabuntong hininga ako. Inamoy ko buhok niya dahilan para mapapikit ako. Inakap ko din siya at napasabi sa isip na lang na. Elian. Gusto na ata kita. Sabi ko sa isip. At dito po nagtatapos ang Chapter 12. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.